Alaska. Kung saan tumigil ang oras. Kung saan ang hangin ay hindi lang hangin kundi mga bulong mula sa nakaraan. Sinasabi nila na ang Alaska ay nagbabago ng mga tao. Hindi ako naniwala hanggang sa noong gabing iyon, tinawag ng Snow ang pangalan ko. Dumating ako sa isang maliit na bayan na tinatawag na Iders Pass, isang lugar na halos nakalimutan na sa mapa, na matatagpuan sa pagitan ng nagyayelong bundok at madilim na kagubatan ng Maine. Dumating ako doon na may bagbag na puso, isang nasirang pakikipag-ugnayan, isang bigong negosyo, at mga personal na multo na hindi ko maiiwan. Isang matandang kamag-anak, si Roy, ang nag-alok sa akin ng trabahong hindi ko matanggihan, night bartender sa Hollow Hearth, isang dimly lit tavern, part bar, part inn, sa gilid ng bayan. Isang portal sa pagitan ng mundong ito at ng hindi pa natutuklasang kadiliman. Sa unang araw na pumasok ako sa Hollow Hearth, wala akong masyadong sinabi. Walang ibang ginawa. Mabigat ang hangin, parang may sikreto ang bar. Nakamamatay na sikreto. Ang night manager, si Emil, ay isang malaking lalaki na may pilak na balbas at mga mata na parang basang bato. Malamig na nakatingin sa akin na parang tinatanong ang bawat hininga ko. Hindi siya kumusta, hindi nakipagkamay, tahimik lang siyang nag-abot sa akin ng set of rules. Mga panuntunang kakaiba, madilim at hindi masira. Huwag muling buhayin ang apoy kung ito ay namatay. Maghintay ng eksaktong 3 minuto. Huwag ihain mula sa freezer pagkalipas ng 11 oras 11 minuto. Huwag sagutin ang telepono pagkatapos ng 2 oras ang magsuot ng guwantes kapag kumukuha ng puting bote. Huwag magtanong tungkol sa mga naunay. Napangiti ako ng mahina. Mga pamahiin lang ng malayong kanayunan, naisip ko. Ngunit sa 3 gabi nang dumating sila, 4 na figura na nakasuot ng lumang snowsuit, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa isang liwanag na hindi sa mundong ito. Alam ko, nagbago na ang lahat. Mahina ang apoy, lumabo ang mga salamin, walang tigil na tumunog ang telepono, at ako, isang estranghero sa anino, ay nagsimulang mapagtanto na ako ay higit pa sa isang bartender. Hinawakan ko ang isang pinto na patungo sa mga lugar na hindi dapat mabuksan. At kung sa tingin mo ay isa lamang itong normal na kwento ng tavern, nagkakamali ka. Dahil dito, sa Hollow Hearth, ang bawat tuntunin ay buhay, at ang bawat paglabag ay simula ng isang bangungot. Ngayong gabi, sasabihin ko sa iyo, isang kwento ng mga alituntunin, ng mga multo, at ng halagang binayaran ko para maging gatekeeper sa pagitan ng 2 mundo. Pumunta ako sa Alaska hindi para sa isang panaginip, ngunit para sa isang pahinga. Ang aking buhay ay nasira sa hindi na maibabalik na mga piraso. Isang pakikipag-ugnayan na gumuho tulad ng isang malaking bato ng yelo sa malamig na karagatan. Isang negosyo na nabangkarote, nag-iwan ng mga utang at walang pangalan na mga multo sa aking isipan. Sinubukan kong tumakas, palayo sa aking sarili, palayo sa mga nasirang alaala. Si Roy, ang tanging kamag-anak na natitira ko, ay nagpadala sa akin ng text message. May trabaho sa Iders Pass night bartender. Hindi madali, ngunit kailangan. Magiging maayos ka. Pumayag naman ako. Hindi dahil sa pag-asa, ngunit dahil wala nang mawawala. Iders Pass, isang maliit, naghihinalong bayan na matatagpuan sa mga nagyayelong bundok. Ang tanawin dito ay hindi katulad ng anumang nakilala ko. Ang mga kagubatan ng pino ay siksik, ang mga karayom ay napakakapal na tila nilalamon ng langit. Ang hangin ay hindi lamang malamig, ngunit tila bumulong na nagpapadala ng hindi nakikitang mga sumpa. Tinakpan ng niebe ang lahat,
lumilikha ng malamig na Amerikana, ginagawang malabo at malabo ang lahat ng tunog. Pagbaba ko ng eroplano, isang pakiramdam ng claustrophobia at paghihiwalay ay agad na pumaligid sa akin. Walang masyadong nagsasalita. Ang mga tao dito ay tila namumuhay sa pag-iisa. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa matinding kalungkutan na tila naglalaman ng maraming hindi nasabi na mga lihim. Nakaupo ako sa lumangkot ni Roy, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga itim na puno ay nakatayong parang mga multo na nagbabantay. Unti-unting lumubog ang gabi, madilim na ang langit, puno ng mga bituin, ngunit ni isang liwanag ng bayan ay walang sumisikat. Ang Iders Pass ay hindi isang lugar para sa daydreaming. Ito ay isang lugar ng kaligtasan, kung saan ang mga gumagala na kaluluwa ay maaaring gumala sa niebe. Ang Hollow Heart Tavern, kung saan ako magtatrabaho, ay bumungad sa akin na parang multo sa malamig na gabi ng taglamig. Isang kakaibang bahay na gawa sa kahoy na may umuusok na usok mula sa baluktot nitong tsimenya. Ang mainit na dilaw na liwanag ay sinala sa maalikabok na mga bintana, ng imbita at nagbabanta sa parehong oras. Ang lumang karatula sa labas ay nakasulat, kainitan, whiskey, at katahimikan. Ang slogan ay hindi lamang isang imbitasyon, kundi isang babala din. Pagpasok sa bar, naalimpungatan ako sa madilim at nakakakilabot na kapaligiran. Ang amoy ng sunog na kahoy na may halong malakas na amoy ng alak at ang alikabok ng panahon. Ang mga lumang mesa at upuan, ang mga tabla sa sahig ay umuungol na parang nagbubuntong hininga sa ilalim ng bawat hindi pamilyar na yapak. Ang mga regular, mga maangaso, mga trooper ng truck, mga lokal, ay nakaupo ng magkakasama, nagsasalita sa mahinang boses na parang natatakot na may makarinig. Pinakinggan ko ang mga kwentong katatakutan, ang mga alinggaw tungkol sa madilim na nakaraan ng bayan, tungkol sa mga taong nawala ng walang bakas, tungkol sa mga multo na hindi umalis sa Hollow Heart. Tapos nagpakita siya. Emil, ang malabong gatekeeper ng Hollow Heart. Isang matandang lalaki na may balbas na puti, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bato, sapat na malalim upang lamunin ang kaluluwa. Wala siyang gaanong sinabi, ngunit ang bawat kilos ay nagniningning ng bigat ng kapangyarihan at lihim. Nakatingin sa akin ang mga mata ni Emil, hindi nag-welcome, parang nagtatanong lang sa bawat paghinga. Iniabot sa akin ni Emil ang isang lumang set ng rules, dilaw ang papel, makapal ang sulat kamay na parang panunumpa. Ito ay hindi isang laro. Ang bawat panuntunan ay isang buhay. Basagin ang isa, nararamdaman ko ito. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay sa mabibigat na linya. Kung namatay ang apoy, huwag itong muling buhayin, maghintay ng 3 minuto. Huwag ihain mula sa freezer pagkalipas ng 11 oras 11 minuto ng gabi. Huwag sagutin ang telepono pagkatapos ng 2 am laging magsuot ng guwantes kapag kumukuha ng puting bote. Huwag magtanong tungkol sa mga taong nauna. Napamura ako sa aking puso, iniisip ko na isa lamang itong pamahiin ng malayong kanayunan. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may munting tinig na umaalingaw-ngaw, huwag mong maliitin ito. Hindi ko pa alam, ngunit noong unang gabi sa Iders Pass, pumasok ako sa ibang mundo, kung saan ang mga patakaran ay hindi lamang mga panuntunan, ngunit hindi nakikitang mga pader na pumipigil sa kaluluwa sa matinding lamig. At ang lugar na ito, Hollow Heart, ay hindi para sa mahina ng puso. Pumunta ako sa Alaska, hindi para sa isang panaginip, ngunit para sa isang pahinga.
Ang aking buhay ay nasira sa hindi na maibabalik na mga piraso. Isang pakikipag-ugnayan na gumuho tulad ng isang malaking bato ng yelo sa malamig na karagatan. Isang negosyo na nabangkarote, nag-iwan ng mga utang at walang pangalan na mga multo sa aking isipan. Sinubukan kong tumakas, palayo sa aking sarili, palayo sa mga nasirang alaala. Si Roy, ang tanging kamag-anak na natitira ko, ay nagpadala sa akin ng text message. May trabaho sa Iders Pass Night Bartender. Hindi madali, ngunit kailangan. Magiging maayos ka. Pumayag naman ako. Hindi dahil sa pag-asa, ngunit dahil wala nang mawawala. Iders Pass, isang maliit, naghihinalong bayan na matatagpuan sa mga nagyayalong bundok. Ang tanawin dito ay hindi katulad ng anumang nakilala ko. Ang mga kagubatan ng pino ay siksik, ang mga karayom ay napakakapal na tila nilalamon ng langit. Ang hangin ay hindi lamang malamig, ngunit tila bumulong na nagpapadala ng hindi nakikitang mga sumpa. Tinakpan ng niebe ang lahat, lumilikha ng malamig na Amerikana, ginagawang malabo at malabo ang lahat ng tunog. Pagbaba ko ng eroplano, isang pakiramdam ng claustrophobia at paghihiwalay ay agad na pumaligid sa akin. Walang masyadong nagsasalita. Ang mga tao dito ay tila namumuhay sa pag-iisa. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa matinding kalungkutan na tila naglalaman ng maraming hindi nasabi na mga lihim. Nakaupo ako sa lumangkot ni Roy, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga itim na puno ay nakatayong parang mga multo na nagbabantay. Unti-unting lumubog ang gabi, madilim na ang langit, puno ng mga bituin, ngunit ni isang liwanag ng bayan ay walang sumisikat. Ang Iders Pass ay hindi isang lugar para sa daydreaming. Ito ay isang lugar ng kaligtasan, kung saan ang mga gumagala na kaluluwa ay maaaring gumala sa niebe. Ang Hollow Heart Tavern, kung saan ako magtatrabaho, ay bumungad sa akin na parang multo sa malamig na gabi ng taglamig. Isang luma, kakaibang bahay na gawa sa kahoy na may umuusok na usok mula sa baluktot nitong tsimenya. Ang mainit na dilaw na liwanag ay sinala sa maalikabok na mga bintana, ng imbita at nagbabanta sa parehong oras. Ang lumang karatula sa labas ay nakasulat, kainitan, whiskey, at katahimikan. Ang slogan ay hindi lamang isang imbitasyon, kundi isang babala din. Pagpasok sa bar, naalimpungatan ako sa madilim at nakakakilabot na kapaligiran. Ang amoy ng sunog na kahoy na may halong malakas na amoy ng alak at ang alikabok ng panahon. Ang mga lumang mesa at upuan, ang mga tabla sa sahig ay umuungol na parang nagbubuntong hininga sa ilalim ng bawat hindi pamilyar na yapak. Ang mga regular, mga mangangaso, mga chopper ng truck, mga lokal, ay nakaupo ng magkakasama, nagsasalita sa mahinang boses na parang natatakot na may makarinig. Pinakinggan ko ang mga kwentong katatakutan, ang mga alinggaw tungkol sa madilim na nakaraan ng bayan, tungkol sa mga taong nawala ng walang bakas, tungkol sa mga multo na hindi umalis sa Hollow Heart. Tapos nagpakita siya. Emil, ang malabong gatekeeper ng Hollow Heart. Isang matandang lalaki na may balbas na puti, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bato, sapat na malalim upang lamunin ang kaluluwa. Wala siyang gaanong sinabi, ngunit ang bawat kilos ay nagniningning ng bigat ng kapangyarihan at lihim. Nakatingin sa akin ang mga mata ni Emil, hindi nag-welcome, parang nagtatanong lang sa bawat paghinga. Iniabot sa akin ni Emil ang isang lumang set ng rules, dilaw ang papel, makapal ang sulat kamay na parang panunumpa. Ito ay hindi isang laro. Ang bawat panuntunan ay isang buhay. Basagin ang isa, nararamdaman ko ito. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay sa mabibigat na linya. Kung namatay ang apoy, huwag itong muling buhayin, maghintay ng 3 minuto.
Huwag ihain mula sa freezer pagkalipas ng 11 oras 11 minuto ng gabi. Huwag sagutin ang telepono pagkatapos ng 2 am. Laging magsuot ng guwantes kapag kumukuha ng puting bote. Huwag magtanong tungkol sa mga taong nauna. Napamura ako sa aking puso, iniisip ko na isa lamang itong pamahiin ng malayong kanayunan. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may munting tinig na umaalingaw-ngaw, huwag mong maliitin ito. Hindi ko pa alam, ngunit noong unang gabi sa Iders Pass, pumasok ako sa ibang mundo, kung saan ang mga patakaran ay hindi lamang mga panuntunan, ngunit hindi nakikitang mga pader na pumipigil sa kaluluwa sa matinding lamig. At ang lugar na ito, Hollow Hearth, ay hindi para sa mahina ng puso. Sa mga sumunod na gabi, ang Hollow Hearth ay hindi na isang lugar para sa akin upang maghanap ng kapayapaan. Ang apoy sa pugon ay hindi na pula, ngunit nagsunog ng malamig na asul na parang apoy ng impyerno. Ang dilim ay tila hindi lamang anino, ngunit buhay, humihinga, gumagapang sa buong espasyo ng bar. Ang salamin sa likod ng bar ay hindi na nagpapakita ng mga imahe ng normal. Kupas ito, parang natatakpan ng hindi nakikitang kurtina, nagtatago ng mga bagay na hindi dapat makita. Ang pinto ng bar ay nagsara ng walang ingay, na para bang may hindi nakikitang kamay na humawak at nakakulong sa lahat ng tao sa loob. Walang humpay na tumunog ang telepono, bawat ring ay parang sigaw mula sa ibang mundo, na humihila sa akin ng mas malalim sa isang napakalalim na kailaliman ng takot. Sinimulan kong galugarin ang espesyal na refrigerator, kung saan hindi lamang ang alak ang itinatago, kundi pati na rin ang malamig na mga lihim ng Hollow Hearth. Doon, sa gitna ng yelo, nakakita ako ng isang sinaunang talaarawan. Ang takip nito ay tinatakan ng wax at may nakaukit na simbolo ng mata na nabura. Ang talaarawan, na isinulat sa masikip na sulat kamay, ay nagsalaysay ng mga kwento ng mga bartender na nauna sa akin, mga taong dumaan sa pintong ito at nawala o nagbago sa mga paraan na hindi maipaliwanag. Sa tabi, nakakita ako ng mga herbal na handog, lavender vines, pine needles, at iba pang malabong pabango. Ipinaliwanag ni Emil na ito ay isang ritual upang itakwil ang kadiliman, upang protektahan ang kaluluwa ng tagabantay mula sa pagkatangay sa kabilang mundo. Isang gabi, nagpakita siya. Isang babaeng nakasuot ng snow white dress na may yelong asul na balat. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng madilim na salamin na hindi sumasalamin sa liwanag ng apoy. Ang kanyang presensya ay parehong nakakaakit at nakakatakot. Binalaan niya ako tungkol sa puting reindeer, isang simbolo ng tukso at hindi inaasahang panganib. Kung nakatagpo mo ito, sabi niya, huwag mong sundin ito. Gaano man ito kaganda, hindi ito kaligtasan, ngunit isang bitat. Nagsimulang magulo ang isip ko. Mula sa isang pag-aalinlangan, dahan-dahan kong tinanggap ang katotohanan. Hindi ko matakasan ang kapalaran ng Bantay Pinto, ang tagapag-ingat ng mga lihim ng Hollow Hearth. Ang pasanin ng responsibilidad ay mabigat sa aking mga balikat, kasama ang takot at kalungkutan na hindi tumipigil. Naisip ko ang mga nakaraang bartender, sina Dugan, Harold, Emil, saan sila nagpunta? Nawala ba sila o nagbago? Hollow Hearth lang ang nakakaalam ng sagot. Ang bawat taong dumaan ay nag-iwan ng bakas, isang pangalan sa isang talaarawan at isang bahagi ng kaluluwa na tuluyang nakakulong. Kagabi, nakatayo ako sa harap ng malabo na salamin, hindi na malinaw ang mga mata ko, parang natatak na ng panahon at pagod. Alam kong hindi na ako ang parehong tao. At hindi lang ako pinigilan ng Hollow Hearth. Ang maliit na tavern sa Iders Pass, naging bahagi ako nito.
Ilang araw, ang Hollow Hearth ay higit pa sa isang tavern. Sa mga pinakatahimik na sandali, natutuklasan ko ang isang pader na hindi ko pa nakikita noon, isang pader na makapal ng mga kristal ng yelo na kumikinang sa mahinang ilaw ng apoy. Hindi ito isang bitak, hindi ito isang ordinaryong lumang pader. Ito ay tulad ng isang pinto, isang maliit na pagbubukas sa ibang mundo, hindi natukoy, parehong mahiwaga at nagbabanta. Hindi ko mapigilan ang curiosity ko. Ang aking paglalakbay ay naghahatid sa akin sa isang malalim na kagubatan, kung saan nakatayo ang isang mahiwagang sinaunang punong kahoy. Ang bowl nito ay baluktot na parang nahuli sa isang di nakikitang puyo ng tubig, ang hollow tree. Sa Alaskan folklore, ang hollow tree ay higit pa sa isang puno. Ito ay isang simbolo ng intersection sa pagitan ng mundo ng buhay at ng madilim na mundo, isang lugar kung saan maaaring dumaan ang mga espiritu, isang gateway sa hindi maipaliwanag. Doon, nakilala ko ang mga bantay pinto, mga bantay na hindi lang tao. Dumating sila sa maraming hugis at supat. Mga anyo, ang iba ay parang mga sinaunang espiritu. Ang ilan ay nasa hugis ng mga halimaw na may mga marka ng panahon na nakaukit sa kanilang balat. Wala silang gaanong sinabi, tahimik lang na pinagmamasdan ako, tila sinusuri kung kaya kong hawakan itong marupok na pinto. Dumating ang malaking araw nang buksan ko ang ikalimang bote ng alak, isang mahalagang ritual, pagbubukas ng pinto sa pagitan ng mga mundo. Parang wake-up call ang tunog ng pagtama ng bote ng alak sa silver bowl. Ang malamig at metal na amoy na hinaluan ng hangin, parang sarap ng masasakit na alaala na hindi lumipas. Ang ritual ay higit pa sa pagbubukas ng isang bote ng alak. Ito ay isang pagsubok ng lakas, isang tarangkahan para sa mga puwersang naghihintay na tumawid sa marupok na hangganan. Ang mga tarangkahan, hindi lamang mga pisikal na sipi, kundi mga punto ng koneksyon sa pagitan ng katotohanan at ng mga hindi nakikitang kaharian. Sila ay lumipat, nagbukas at nagsara sa kalooban ng mga sinaunang puwersa. Ang nakatagong kapangyarihan sa Hollow Hearth ay hindi pa natutulog. At ako, ang bagong gatekeeper, ay nakatayo sa gitna ng paggising na iyon. Ang dilim ay hindi naghihintay, hindi nagpapatawad. Papalapit ito ng minuto, ng segundo. Araw-araw, nagbabago ang Hollow Hearth, hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa sarili kong kaluluwa. Ang supernatural ay madalas na nangyari, nang walang babala, at sa pagtaas ng intensity. Ang mga salamin ay lumabo, ang apoy ay lumalamig, ang tunog ng mga yabag mula sa hindi kilalang mga mapagkukunan ay umalingaw sa walang laman ng mga pasilyo. Ang aking normal na buhay ay unti-unting nawawala, ang paghihiwalay at pagkabigo hindi lamang sa labas ng bar, kundi pati na rin sa kaloob-looban. Ang mga relasyon sa mga nakapaligid sa akin ay naging mahirap. Si Roy, na nagdala sa akin dito, ay lumayo, tahimik na parang may kinikimkim na malaking sikreto. Si Emil, ang misteryosong doorman, ay misteryosong nawala, nag-iwan ng malamig na kawalan na hindi mapunan. Ang mga bartender na nauna sa akin, sina Dugan, Harold, ang mga pangalang binanggit sa diary, hindi alam ang kanilang kapalaran, minsan nawawala, minsan nagiging kakaibang nilalang, hindi na masyadong tao. Ang responsibilidad ko ay hindi na maghain ng mga inuming puro. Ako ang bantay pinto, ang tagapag-ingat ng marupok na balanse sa pagitan ng mundong ito at ng susunod. Isang trabaho na walang araw na walang pahinga, walang pagkakamali, at malaking sakripisyo ang kailangan. Natuto akong magpanatili ng mga ritual, gumamit ng mga banishing spells, magdasal para maiwasan ang pagpasok ng mga di nakikitang panganib. Araw-araw ay isang tahimik na labanan na walang palakpakan, walang salamat.
Huminga pa rin ang hollow heart, hinihinga ang malamig na hininga ng kadiliman, naghihintay sa araw na ganap na bumukas ang pinto. At ako, ang bagong gatekeeper, nakatayo pa rin dito, sa gitna ng mga bulong at malamig na asul na apoy. Ang kapayapaan ay pansamantala lamang. Hindi natutulog ang pinto,